Hello, good morning mga ka-share. Sa araw na ito ang i-share ko sa inyo is yung paano maggawa ng steel window. Okay. Alam ko na yung iba is hindi pa alam maggawa ng steel window. Kaya panoorin ito mga ka-share. At una pala sa lahat is gusto kong magpasalamat sa mga solid supporters natin, sa mga subscriber natin na walang sawang nagsusupport sa channel natin. Yan. Panoorin nyo po kung paano yung step by step paggawa ng steel window. Okay, let's go! Yan, sa paggawa pala mga ka-share ng steel window is kakailangan na natin yung tinatawag na bar cutter. Yan. Ito yung bar cutter na ito is specialized lang to sa pagkakating ng C-bar. Yan. Kasi kung makita nyo mga ka-share yan, nakaset na yung 45 degree dyan. Bali isasalang na lang yan, tapos automatic 45 degree na siya. Ito naman yung mga materials na kakailanganan natin. Ito yung tinatawag na yan, C-bar. Kaya tinawag siyang C-bar mga ka-share kasi pag tiningnan mo yan dito sa sectional view niya is nakasi siya. Yan. Tapos yung sunod na gagamitin natin is ito. Pasiksik siya. Yan. Ito naman yung tinatawag mga ka-share na I-bar. Ito yung nalalagay sa pagitan ng division ng mga bintana. Yan. Ito siya. Tapos kailangan natin ng square bar. Bali ito yung gagawin natin grills nya, pinaka grills nya. Okay, let's go. Yan mga ka-share yan. Yan. Is naka 45 degree na yan. 45 degree, tapos ito 00 naka 90 degrees, 45 degree yan. Puputol muna tayo ng kailangan nating magsukat. Kasi yung gagawin natin is nasukat is 80 by 90. Yan. Susukat tayo ng ang pagsusukat pala nito mga ka-share dito tayo magsisimula dito sa pinaka dulo nya, pinaka dulo ng 45. Yan tayo kukuha. Bali puputol tayo ng gagawa tayo ng yan. Tapos ito kasi mga ka-share kung makikita nyo to is nakahulma talaga yan dyan. Yan. Kung wala kayong bar cutter, pwede naman ako grinder, kaya lang madugo lang yung trabaho dun mga ka-share. Nakita yung mga ka-share yan. 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 Naka 45 degree na kagad yan mga ka-share. Yung sukat natin nandun na, tapos ikakambyo na lang natin. Yan, puputol naman siya. Ito na yung 45 degree nya. Check lang natin yung sukat. Okay ba? Yan, 90 cm. Okay, gagawa tayo ito mga share ng dalawang 90 saka dalawang 80. Yun ang proseso. Tunog tumangkan basit. Yan.
Bali na putol na natin mga ka-sure yung frame natin. Tawa. Sunod natin yung 30 by 60. Kaya ng 60 sa pinaka dulo ng 45. Yan, 60. Bali puputol tayo ng dalawang 60. Dalawang 30. Ngayon mga ka-chiritis po, naputol na natin yung dalawang set ng steel window na gagawin natin. Yan, ito na siya. Ito isang set. Ito yung 60 by 30. Ito naman yung 80 by 90. Yan. Bago natin siya assemblin, ay kailangan natin siyang tuwirin. Yan, kasi para maganda yung silipin lang natin yan. Ngayon mga charities, assemble na natin. Bali ito yung height mga charities, 80 at 90 yung luwang niya. Ayan. Nawilding na natin mga sirit. Ito natin yung yan mga sirit. Ayan. Bali ganyan lang muna siya. Ispat muna natin dyan lahat na kanto, 4 na kanto, kasi i-eskwalahan natin siya. Turo ko sa inyo yung technique kung paano mag-eskwala ng steel window na hindi gumagamit ng eskwala. Okay, let's go. Puputol lang tayo nito mga kasirit. Ito yung sukat nito, dapat is aabot siya sa pa-diagonal. Yan, sukatin natin yung pa-diagonal, dapat aabot yung yan. Putol tayo ng 4 feet. Yan yung pag-iispara natin. Ito, may 4 feet na tayo. Tapos may pinutol tayo dito na yan, 2 inch. Iwil din tayo sa dulo niya. Okay. Ay mga kasirit, itatama natin dito yan. Yan. Doon sa pinakadulo ng
sa loob. Yan. Lagay natin dyan. Tapos dito naman tayo. Yan. Ang gagawin natin, guhitan natin dito mga kasiret sa pinakadulo ng kung saan nagsalubong yung natin frame. Yan. Guhitan natin dyan. Tapos babalik ka rin natin yan. Yan. Itatama rin natin dito. Yan. Tapos tingnan natin dito sa dulo. Yan mga kasiret, oh. Yung ginuhit natin kanina doon sa kabilang kuha. Tingnan natin kung tumama siya dyan. Ito sa ganitong case, ito yung guhit natin, eksakto siya dyan sa kanto. Ibig sabihin yan mga kasiret, isiskulado na yung natin. Steel window natin. Kahit anong ini-square nyo, ganito yung proseso. Pag iskulado na yun mga kasiret, ito muna yung gagawin nating pinang-eskwala na natin. Ito din yung gagawin natin pinaka-brace niya para pag lagay tayo ng mga I-bar dito is hindi magbago yung eskwala niya. Tapos welding na lang muna natin yan para hindi siya gumalaw. Tapos spot din natin dito. Yan. Saka tayo saka natin ito i-full weld mga kasiret. I-full weld natin ito. Magbago yung eskwala niya. Kasi yung salamin is eskwalado siya. Hindi pwedeng eskwala yung frame natin. Okay. Eskwalado na yan mga kasiret. Ngayon sukat naman tayo dito kasi lalagyan natin to ng isang I-bar dito sa gitna, pero hindi tayo dito ngayon susukat sa gitna kasi baka may tendency na lumiit or lumuwang, kaya dito tayo ngayon susukat sa gilid para sakto yung sukat natin. 76.4. Putol tayo ngayon ng 76. Yung I-bar, tawag dito I-bar. 76. Ito, kakaltasin natin itong banda ilalim, guhitin lang natin at the same time. Okay, yan, puputulin ulit natin yan hanggang dito lang mga kasiret. Ngayon is ipupulidate natin.
kasiret, para makita yung kalapitan. Lagay natin doon sa dulo. Tapos guhitan natin dito. Tapatan lang natin yung pinakadulo ng kanto. Tapos ilagay din natin dito sa kabilang dulo ulit. Guhitan natin yung pinakadulo niya. Yan. Bale yan yung mga siret, yung difference ng eskwela. Makita nyo yan, oh. Yung guhit na yan sa kayan. Ngayon hahatiin natin yan. Sukatin natin. Bali 1 cm siya mga kasiret. Yan 1 cm, ibig sabihin 0.5. Itong gitna na yan na guhit, yun ang ilalagay natin sa pinakakanto nya para eskwalado. Yan. Bali ang posisyon mga kasiret is yan, itutulak lang natin siya. Yan. Bali nakuha na natin yung gitna. Ibig sabihin, pag nakuha na natin yung gitna, yan na rin yung eskwala niya. Building natin. Kung gusto nyo masigurado, yan, nakuha na kasi yung mga gitna. Okay. Tanan natin siya. Yan mga kasiret, nakapag nag-grinder na natin. Sunod na tuturo ko sa inyo kung paano i-layout yung pinaka ventilator nya, or kaya yung paglalagyan ng salamin, yung ibubukas-bukas yung ventilator. Yan, panel nya. Okay, let's watch. Ito mga kasiret, isang sikreto na naman. Yan, i-close up lang natin. Ito yung paglalagay natin ngayon ng ito, gagamitin lang natin yung hinges na binili natin. Yan, guguhitan natin yan dito. Kaya na pasay. Kasi ito yung mga pinaka-opening niya.
Pagkatapos nito mga kasirate, dito natin ngayon susukatin yung pinaka ventilator nya. Hanggang dyan lang siya para mabubuksan. So, bali lahat yan lalagyan natin. Puputulin natin yung ginuhit natin dyan. Yan. Hanggang dito din sa guhit nyan. Bali 77.2 bali 2 4 pieces. Tapos to bali adjust natin to kasi di kakasya yung dalawang mga kasirate. Putol na natin yung mga yan, yung magiging casement, yung paglalagyan ng salamin. Bago natin siya doon i-welding is yung ginuhit natin dito. Cut lang natin. Doon isa dito. Yan. Welding muna natin to. Dito natin siya itatapat yung likod para paglagay natin ng patayo iswak na swak. Okay.
Agra yung ilalagay natin mamaya. Panoorin nyo kung paano siya ilagay. Okay. Kasi yung gagawin natin is steel window pero owning type siya. Mga kasiret, maglagay na pala tayo na lagyan na natin tong hinges. Ang paglagay nito, ganyan lang natin. Video na kayo. Tumba. Unahin natin dito sa bandang loob para shoot mo mga kasiret, full weld na lang natin. Yung mga kasiret, lagyan na natin ng handle. Owning type ito mga kasiret, andito yung bisagra, dito yung handle kasi push up yung muna. Dito natin dito isa, tingnan natin itong 40. Tapos lagyan natin ng wheels.
Yan. Yan siya. Yan. Bali yung baba niyan ito. Bubuksan tapos yan. Pati yung maliit na lagyan na natin. Yan. Nalagyan na natin yan. Ang susunod natin ilalagay is yung rihas niya. Okay. Sige na lang. Sukatan lang natin. Lagyan na natin mga kasiretso yung rihas. Bali mag-i-space tayo dito ng 4 inches. Maraming salamat mga ka-share sa panonood. Yan, ito pala yung pala tayo ng hagdan. Yan, hindi ko na blinag kasi simple lang naman. Made of square tube yan. Bali, ang taas niyan is 160 or 1.6 meters. Yan. Tapos 2x4 na square tube. Bali, dadalhin to dun sa Burgos. Yan, sa Burgos, Pangasinan. Dun sa nila resort. Yan. At ito naman yung ginawa natin kanina mga guys. Bali napinturahan na siya. Pininturahan na yan ng red oxide primer. Ay hindi. Yung automotive primer siya. Yan. Para hindi kalawangin kaagad kasi gagamitin yan mga kasirit sa malapit sa tabing dagat. Kaya dapat isa tapos ulitin pa itong mga kashirit, ulitin pa ng isang coat ng yung automotive primer. Yan, para kumapal. Tapos yung finish niya na inamil. Yan yung mga kaganapan ngayong araw mga kashirit. Bali tapos na tayong gawin yung dito yung mga dadalhin dun sa Burgos. Bukas doon tayo sa building. Okay, maraming salamat sa panonood mga kashirit. Makoy Speak TV nagsasabing laban lang, never say goodbye because tomorrow is another vlog. Bye bye, God bless you all. Huwag ka sumagot, siguro gusto niyo